Mas pinatatag ng pamahalaan sa pangunguna ng Armed Forces of the Philippines ang alay cooperation nito para mapaigting ang pagpatrol sa seguridad ng teritoryo ng bansa. Mas pinalawig ng hukbo ang kanilang joint patrols, maritime exercises at diplomatic coordination. Ito ay dahil partikular na kanilang binabantayan ang kalagayan ng West Philippine Sea o WPS kasunod ng patuloy na agresyon ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Kaugnay nito ay nagpahatid naman ng suporta ang Chairman Emeritus ng ilang makabayan at sibikong grupo na si Dr. Jose Antonio Goytia na sinabing malaking tulong ang transparency sa paglikha ng malawakang suporta mula sa iba't ibang bansa. Nitong kamakailan kasi ay nasaksihan ng pag-ram, pag-shadow, paggamit ng military-grade lasers hanggang sa pagpapakalat ng disinformation. Bunsod nito ay patuloy ang bansa sa pagpapatatag ng depensa nito sa pamamagitan ng 4 na pangunahing hakbang upang protektahan ang soberanya, pangalagaan ng karapatang pandagat at ipagtanggol ang isang rule-based international order. Alinsunod dito ang mabilis na paglalabas ng impormasyon ng AFP upang mapalakas ang boses at mailantad ang mga paglabag ng China at salungatin ang mga pekeng naratibo. Ayon kay Goytia, pinakamabisang sandata ang katotohanan sa kabila ng limitadong asset ng bansa. Ipinapakita lamang nito anya na nananatiling matibay ang prinsipyo ng Pilipinas sa anumang pananakot ng ibang bansa. Samantala, isa pa sa mga hakbang ay ang magkakaugnay na government effort ng mga ahensya ng pamahalaan, civil society, pribadong sektor at komunidad upang labanan ng iligal, mapanupil, agresibo at mapanlinlang na taktika ng China. Kabilang narito ang cyber intrusions, influence operations at political interference. Sa panig na respetadong leader, kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaisa ng buong bayan upang manatiling matatag ang pundasyon ng bansa. Matatandaan na nitong kamakailan din ay lumikha ng militarized artificial islands ang China, gayon din ang mga agresibong pagbangga at pagharang sa mga barko na malinaw ng mga aksyon ng paglabag sa international law of the sea. Alinsunod naman lahat ng mga inisyatibong ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan kanyang ipinangako sa nagdaang State of the Nation address na hindi kailanman isusuko ng bansa ang teritoryo nito. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.